Nangyari ito sa tito ko noong bumisita siya sa bayan namin. Nakatira kami sa isang isla sa Eastern Samar. Yung tito ko na yun ay galing sa Maynila. Maporma siya at masasabi kong may itsura din. Unang beses niya na pumunta sa probinsya namin. Yung islang tinitirahan namin ay mayroon na 4 na barangay. Bago ka makapunta sa kasunod na barangay, dadaan ka muna sa parte ng isla na mapuno at walang kabahayan. Puro bundok lang makikita mo at sa kabila naman ay dagat. Isang araw, fiesta noon sa kabilang barangay. Dahil nga sa dayo si tito, ay naimbitahan siya ng isang bagong kaibigan na pumunta daw sa bahay nila at makifiesta. Sabi sa kanya, may sayawan daw, kaya naintriga naman si tito at sumama nga siya. Magagabi na nang nakabalik sa bahay si tito noon. Ang pinagtataka namin ay nakita namin siyang naglalakad na parang nakatulala lang at dire-diretso sa bahay nila. Madalas kasi dumadaan muna siya sa bahay namin bago umuwi sa kanila. Kinagabihan noon, narinig namin na sigaw siya ng sigaw. Kubo ang mga bahay sa lugar namin at kapag gabi na ay tahimik ang paligid. Kaya yung sigaw ni tito, rinig na rinig hanggang sa bahay namin. Pumunta kami sa bahay ni na tito at pagdating namin ay may tinawag na pala silang albularyo. Ang sabi ng albularyo, may nangungursunada daw o nagkagusto na babae kay tito sa sayawan na pinuntahan nito. Dagdag pa ng albularyo, isinama ng babae si tito sa gubat at pumasok sila sa isang puno doon. Kinukumpinsi daw nito si tito na kumain ng purong itim na pagkain, pero tumatanggi daw si tito. Ang sabi pa ng albularyo, yung kaluluwa ni tito ay nasa puno pa rin at yung kasama daw namin ay hindi talaga si tito, kundi ginaya lang ang anyo nito. Nagulat kaming lahat sa mga sinabi ng albularyo. Nilabas ng albularyo ang bote na may lana at nag-orasyon. Ilang sandali pa ay lumabas ang imahe ng isang babae doon sa hawak niyang bote. Ito daw yung tunay na anyo ng babaeng nakausap ni tito. Tiningnan namin ang bote at nahintakutan kami sa nakita namin. Isang babae nga, pero iisa lang mata nito at nasa gitna. Bigla na namang nagwala si tito sa mga sandaling yun. Ilang lalaki din ang umaawat sa kanya, pero sobrang lakas talaga nito at halos ay mabalibag na nga ang mga lalaking pilit siyang pinapaupo. Sinubukan ng albularyo na gamutin si tito nung gabing yun. Kinabukasan, pumunta ulit kami kina tito para kumustahin ang kalagayan niya. Sabi ni Lola, kakaiba pa rin daw ang mga ikinikilos nito. Pinapakain daw nila si tito at napansin nila na parang hindi ito nabubusog. Kain lang daw ng kain. Ilang hain na daw ang ginawa nila pero hindi pa rin ito humihintong kumain. Naisip ni Lola na lagyan ng asin yung pagkain at nung ihain daw nila yung pagkain na may asin, tumigil daw bigla sa pagkain si tito. Pagkatapos ay nagwala ulit ito. Nung araw na yun, ipinatawag ulit nila ang albularyo. Ilang araw din ang gamutan na nangyari kay tito. Ilang araw din pabalik-balik ang albularyo para tumulong na paalisin ang sinasabing nilalang na sumasanib kay tito. Pagkaraan ng ilang araw ay tuluyan ng nabawi ng albularyo si tito. Nakausap ko pa noon si tito bago siya bumalik ng Maynila. Ang sabi nito, kahit daw nagamot na siya ng albularyo, ay nakikita pa rin daw niya yung engkanto na nakatayo sa gilid ng higaan niya.
hindi daw makapasok sa kanya yung engkanto dahil nilagyan ng orasyon ng albularyo ang paligid ng higaan niya. Ang huli kong balita kay Tito ay sinundan pa din siya ng engkanto hanggang sa Maynila at may kinuha silang manggagamot doon. Pagkatapos ng mga nangyari sa kanya, hindi na siya bumalik pa sa isla namin. Noong una di naman talaga ako naniniwala sa mga sanib o sapi o mga elemento na napupunta daw sa katawan ng tao. Sabi nga, to see is to believe. Pero nagsimula akong maniwala nang makita mismo ng dalawang mga mata ko yung nangyari sa kapitbahay naming babae habang ginagamot ng albularyo. Nangyari ito sa Laguna. Umaga yon. Naglalaba ako ng mga damit sa bakura namin nang mapansin kong ang ingay ng mga tao sa kapitbahay namin. Naisip ko, nag-aaway na naman siguro yung mag-asawa. May di na naman sila mapagkasunduan, kaya sigaw ng sigaw yung babae. Pinagsawalang bahala ko na lang at nagpatuloy lang ako sa paglalaba. Maya-maya, nakita kong dumaan yung kilalang albularyo sa amin. Tawagin na lang natin siyang Katonyo. Nakita kong nagmamadali sa paglalakad si Katonyo at dumiretso sa bahay ng kapitbahay namin. Nagtaka ako bakit siya pupunta doon, kaya inihinto ko ang paglalaba para makita kung anong nangyayari sa kabilang bahay. Malapit ako sa mag-anak na yun. Madalas akong pumupunta sa kanila at nakakausap lagi ang anak ng mag-asawang nakatira doon. Iniwan ko saglit ang labada ko, nagpunas ng kamay at saka umakyat sa hagdan nilang kahoy. Pumasok ako sa pinto at nakita kong may nakatakip na kortina sa higaan nila. Dahil sa nahahawi-hawi din ang kortinang pinangtatakip sana sa higaan na yun, ay nakita kong nandoon si Ate Yula. Nakahiga siya at nakatali ang mga kamay at mga paa niya. Nagtaka ako bakit ganun ang itsura ni Ate Yula. Kaya dumiretso ako sa sala nila kung saan nandoon ang nanay niya na tinatawag kong Lola dahil sa matanda na. Tinanong ko si Lola kung anong nangyayari. Ang sabi niya sa akin, sinasapian daw si Ate Yula. Doon ako nakaramdam ng kilabot. Narinig ko si Katonyo na nag-oorasyon ng isang lengguaheng hindi ko maintindihan. Hawak-hawak niya noon ang paa ni Ate Yula habang nagdadasal. Lumapit ako ng konti sa kanila at nakita ko kung paanong nagpupumiglas si Ate Yula. Ang lakas-lakas niya na halos matalo niya sa lakas si Katonyo. Nanlilisik ang mga mata niya at buong parasang sumisigaw kapag pinipisil ni Katonyo ang mga paa niya na noon ay may bala ng baril sa pagitan. Rinig na rinig ko noon yung boses na lumalabas sa bibig ni Ate Yula. Hindi kanya, kundi galing sa isang lalaki yung boses na akala mo nanggagaling sa ilalim ng lupa sa lalim ng timbre nito. Patuloy ang pag-oorasyon ni Katonyo habang patuloy naman ang pagsigaw ni Ate Yula. Tapos biglang tumigil si Katonyo. Uminto din sa pagbibigla si Ate Yula. Natahimik ang lahat. Pati kami na nakasaksi sa mga pangyayari ay hindi rin makapagsalita. Nag-aabang kung anong mangyayari. Halos mapatalon ako sa gulat nang bigla-bigla na lang umiyak si Ate Yula. Boses niya ngayon yung naririnig namin. Ang sabi niya, "Tama na, maawa ka sa akin. Tigilan mo na ako." At kasunod naman noon ang boses ng lalaki na sinasabing, Hindi ko iiwan ang katawan na to. Dadalhin kita sa kaharian namin." Kala ko sa TV ko lang mapapanood ang mga ganong eksena. Pero rinig na rinig ko talaga yung dalawang boses na nanggagaling kay Ate Yula. Natakot ako sa mga oras na yon at napaatras ako mula sa kinatatayuan ko. Hindi ko napansin na
Panay na pala ang pagkrus ko. Nahintakutan talaga ako. Pagkatapos noon, bigla kaming kinilabutan kasi pinipilit na ni Ate Yula na makawala sa pagkakagapos. Halos mahimatay ako nang makita kong purong puti ang mata ni Ate Yula, wala yung itim. Hindi ko na kinayang mga nangyayari kaya tumakbo ako palabas. Huminga ako ng malalim at para pa akong masusuka sa sobrang nervyos. Umuwi ako sa amin at naghanap ng rosaryo para isuot sa katawan ko. Hapon na noon, patuloy pa rin yung ingay na naririnig ko sa kapitbahay. Naisip ko na bumalik kina Ate Yula para kumustahin ang kalagayan niya. Pumasok ulit ako sa bahay nila at nakita kong nakaupo na si Ate Yula. Hindi na rin siya nakagapos. Nagsasalita siya pero hindi pa rin sariling boses niyang lumalabas sa bibig niya. Ngayon ay boses naman ng isang babaeng napakahinhin. Yung parang dalagang mayumi na ipit ang boses kapag nagsasalita. Nakapikit lang noon si Ate Yula, nakatingala habang kinakausap ni Katonyo. Narinig ko na sinabi ni Ate Yula na ikuha daw siya ng bulaklak at magsasayaw daw siya. Maya-maya lang, dumating yung pinsan niya na may dalang bulaklak. Nakapikit pa rin noon si Ate Yula. Tapos bigla na lang siyang nagsasalita sa ibang lengguwahe. Hindi namin maintindihan. Parang isang mahabang orasyon. Nakakakilabot tingnan habang ginagawa niya yon habang nakapikit. Pagkatapos noon, tumayo siya. Sabi ni Katonyo, hayaan na lang daw namin kasi mamamaalam na daw yung diwata sa katawan niya. Pero pagbigyan raw muna namin ng gusto, sasayaw daw si Ate Yula. Gumapang ulit ang kilabot sa katawan ko. Diwata na palang sumasapi kay Ate Yula. Pinagmasdan lang namin siya. Tumayo siya habang nakapikit at pangiti-ngiti habang nagsasalita pa rin gamit yung ipit na boses ng isang babaeng mahinhin. Kinuha niyang isang pulang bulaklak ng gumamela at isinuot sa kaliwang tenga niya. Saka siya nagsimulang sumayaw. Humahakbang yung mga paa niya na parang patrianggulo habang malumanay na ikinukumpas ang mga kamay sa hangin. Tahimik lang kaming nanonood sa pagsayaw ni Ate Yula. Matapos ng mga 15 minuto, huminto si Ate Yula at umupo sa upuan. Idinilat niya ang mga mata niya at nagsabing, "Anong nangyari?" Nagbalik na siya sa dati. Nakahinga na ng maluwag ang pamilya niya. Pati ako ay gumaan ng pakiramdam nang makitang maayos na si Ate Yula. Bago ako umalis sa bahay nila, narinig ko si Katonyo na nagpaliwanag. Sabi niya, maaari daw tirahan ng maraming elemento ang katawan ng isang tao. Yun ang nangyari kay Ate Yula. Ang nasa isip ng mga elemento ay pag-aari nila si Ate Yula at pinapangalagaan nila ito. Dagdag pa ng albularyo, nakagambala daw si Ate Yula ng mga nilalang na ito habang siya ay nagpapausok ng mga tuyong dahon o kaya naman ay kapag nagwawalis sa sakahan nila. Madalas kasing gawin ng mga yun ni Ate Yula. Ang sabi pa ni Katonyo, dapat daw ay palagi tayong magdasal at huwag makakalimot sa Diyos para di tayo pamahayan ng mga elementong di natin nakikita. Hanggang ngayon, paminsan-minsan, inaatake pa rin si Ate Yula. Simula nung masaksihan ko yun, hindi na ako madalas pumunta sa bahay nila. Natatakot kasi ako na baka lumipat sa akin. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat din kina Jasmine at Mia More para sa mga kwentong ito.
Magbasa ulit tayo ng mga comments. Binabati ko sina Chocolate Monster, Meijin Kawaguchi at The Hoop Nerd Official. Hello din kay Small Battery Ball. Sabi niya, pa-shoutout naman po Miss Philippine Tales. Ganda ng mga stories nyo. Kudos sa mga sender. Masasabi ko na makatotohanan yung mga stories nyo at hindi exaggerated. Thank you po, Small Battery Ball. Happy listening din kina Saskia, Ulala at Kimi Diaries. Sabi niya, buti naman nagbalik ka na ma'am. Lagi ako nag-check ng channel mo. Salamat po at thank you din po sa mga long time subscribers natin na hindi pa rin nag-add-subscribe kahit ilang taon akong inactive dito sa channel. Salamat po sa suporta nyo. Hello din kina Highway Dust, Erica Arsenio at Aubrey Delgado. At ang huli, binabati ko si Kent Cassie Dohinog. Sabi niya, thank you po for the new upload. Can't wait for the next upload stories nyo po. Salamat po, Kent Cassie Dohinog. Meron din ba kayong mga nakakatakot na karanasan o mga kwentong hindi pangkaraniwan? Magbahagi ng inyong kwento at ipadala sa akin sa philippinetales@gmail.com o sa ating Philippine Tales Facebook page. Gusto ko rin mabasa ang mga kwento nyo. Hanggang sa muli.